Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang nakakagulat na balita mula sa unang araw ng pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng US. Sa kabila po ng dami ng executive orders na kanyang nilagdaan, napansin po ng crypto community na tila na isang tabi ang cryptocurrency. Bakit nga ba ganito ang nangyari? Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Ang pagbabalik ng Pangulong si Donald Trump. Ayan, sa pangalawang beses or ikalawang pagkakataon bilang bagong presidente ng US. Ayan, noong unang araw po niya sa opisina ay nilagdaan ni President Trump ang maraming executive orders na tumututok sa immigration, energy policies at saka federal operations. Ngunit ang tanong ng marami, bakit wala man lang kahit isang order na may kaugnayan sa cryptocurrency? Ayan, hindi ba dapat ay kasama ito? Lalo na't malaki ang naging kontribusyon ng crypto industry sa kanyang kampanya at inauguration. Kaya yan po yung malaking tanong. Ayan, bakit di po niya pinansin? Para sa konteksto, ang pangunahing focus po ni Trump ay ang pagbabalik ng mga patakaran mula sa nakaraang administrasyon. Ngunit hindi po binanggit ang crypto kahit sa kanyang inaugural speech. Ayan. Ang kawalan po ng aksyon na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa crypto community. Kaya syempre naman, mapapareact po talaga ang buong crypto community dyan. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng crypto community dito? Marami pong mga proponent ng crypto ang nagulat at saka nadismaya. Kaya malamang yan po yung dahilan kung bakit yung inaasahan po natin na pump, ayan, yung magaganap ng pump sa crypto market ay parang nauwi sa wala. Ayan. Bago pa man ang inauguration ay may mga haka-hakang gagawa si Trump ng isang matapang na hakbang ukol sa cryptocurrency. Kasama po rito ang posibilidad na ideklarang national priority ang crypto, magtatag ng Bitcoin Reserve o ipardon si Ginoong Ross Ulbricht, ang founder ng Silk Road na kasalukuyang nagsisilbi ng habang buhay na sentensya. Kaya ayan, ngunit walang nangyari sa mga ito. Isa pong kilalang journalist mula sa Fox Business na si Eleanor Terrett ang nagtanong sa publiko. Ayan po siya. Yan po si Madam Eleanor Terrett. No day one. Ayan, no day one or no day one executive orders on crypto or industry-related pardons. Then, ayan. Bukod dito, isang crypto enthusiast ang nagpahayag naman ng pagkadismaya, lalo na't ang industriya ay nag-ambag ng malaking halaga sa kampanya ni Trump. Sa katunayan ay nagbigay po ng kabuang $10 million ang mga kilalang crypto firms gaya po ng Ripple, Circle, Coinbase, Robinhood at Kraken para sa kanyang inauguration. Isa pang Bitcoin enthusiast si Nate ang nagsabi na tila binali ni Trump ang mga pangako nito sa crypto industry. Kaya yan, medyo nakakadismaya po talaga yan. Kung parang ginamit niya lamang yung crypto community para manalo. Yan. Pero syempre, masyadong maaga pa para mag-isip ng ganito. Ngayon ay may pag-asa pa ba kung sakaling mukhang dededmahin nga ni Pangulong Trump ang crypto community. Kaya yan, sa kabila ng kawalan po ng crypto-related executive orders, nananatili po ang pag-asa ng ilan. Isang proponent ng XRP ang nagpahayag na maaring mas malalaking issue ang inuna ni Trump at hinihikayat ang lahat na maghintay. Kahit na may agam-agam ay may positibong balita rin.
Ayan, tumugon naman po si Ginoong Elon Musk sa isang usapan sa social media at sinabing magkakaroon po ng kalayaan itong si Ginoong Ross Ulbricht sa hinaharap. Kaya yan naman po yung magandang balita kung saan ay hatid ni Ginoong Elon Musk. Yan, samantala ang Trump-inspired na project naman, ang World Liberty Finance yan, or WLFI, ay nag-invest ng $112.8 million kay Bitcoin, Ethereum, Aave, Chainlink at iba pang mga crypto assets noong araw ng inauguration. Ayon po kay Ginoong Max Brown, isang kilalang crypto pundit, ito ay sinyalis ng patuloy na interes ng administrasyon sa cryptocurrency. Pinayuhan po niya ang crypto community na matiling matyaga dahil malamang may malalaking pagbabago na napaparating. Ngayon ay ano nga ba ang posibleng mangyari sa crypto industry sa ilalim po ng administrasyong Trump? Ayon po sa isang ulat mula sa Reuters, positibo si Circle CEO Jeremy Allaire na pipirmahan din ni Trump ang isang executive order na magbibigay daan sa mga bangko na makipagkalakaran, mag-hold at mag-alok ng crypto investments. Kapag ito ay nangyari, malaki po ang magiging epekto nito sa global crypto industry, pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, kung titignan po natin ang kawalan po ng aksyon ni Trump sa kanyang unang araw ay hindi naman po nangangahulugan na hindi siya kikilos para sa crypto industry sa hinaharap. Ngunit dapat po tayong mag-ingat at manatiling updated sa mga posibleng pagbabago. Ang mga patakarang ipatutupad sa US ay may malaking epekto po ito sa global market. At syempre, apektado rin ang presyo ng crypto assets. Halimbawa, kung magkakaroon po ng pro-crypto policy si Trump, maaaring tumaas ang tiwala ng mga investor at mas lumaki ang adoption ng crypto sa buong mundo. Ngunit kung ang kabaliktaran po ang mangyari, maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa market. Ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan. Bilang bahagi ng crypto community, naniniwala po akong mahalagang bigyan ng oras si Trump upang maipakita ang kanyang mga plano para sa industriya. Ayan, gaya nga ng aking sinabi kanina ay masyadong maaga pa para i-judge natin itong si Pangulong Trump. Huwag po tayong padadala sa mga haka-haka o sa mga negatibong pananaw agad. Ang mahalaga ay mag-research po tayo, mag-diversify ng ating investments at manatiling updated sa mga balita. Ang crypto po ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi ng ating ekonomiya. Kaya anumang pagbabago sa global stage ay dapat po nating bantayan. At sa kabuuan ay tayo pa rin ang may control sa ating mga diskarte bilang mga investors at saka traders. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.